Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ako po'y nagagalak na patuloy na makasama kayo sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po nating pinag-aaralan ang aklat ng Epeso, ang Book of Ephesians. At nakita po natin kung paanong napakahalaga na maunawa natin how the Lord can transform and change us when we accept Christ as our personal Savior. Pinag-usapan po natin how we are saved by God's grace. And at the same time, that same grace that we experience from the Lord will allow us or will help us upang nang sa ganun po ay makitungo ng maayos sa mga tao sa ating paligid. Kaya nga po we talk about this, I think from previous lessons, how important na yung ating mga pamumuhay at mga relasyon ay nababago din naman sa ating kapwa-tao na nagpapakitang we are loyal to Christ sa ating pong pakikisama, sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, sa mga ating hanapbuhay at marami pang iba. At nawa po ay patuloy tayong lahat lumalago sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po nawa ninyong nararanasan ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pag-iingat sa araw-araw. At sa pagpapatuloy po nitong ating ginagawang pag-aaral, ang pag-uusapan po natin para po sa topic ngayon ay pinamagatang The Call to Stand. Samahan niyo po ako sa gagawin nating pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Patuloy po na napapanood ang pag-aaral na ito sa Hope Channel Philippines rin naman at nawa po saan mang plataforma, saan mang social media o maging sa telebisyon na kayo'y nanonood, nawa po ay makinabang kayo at mabless po kayo. Naniyaan ko po kayo, if it's your first time to come or to join us, I'm inviting you to like, to subscribe, to follow, to hit the notification bell para nang sa ganun po ay ma-notify po kayo sa mga pag-aaral na ating ginagawa. Kung kayo naman ay lagi na namin kasama, alam nyo na, I'm inviting you to share this program. Pakipindot nyo po yung share button dyan para nang sa ganun po ay maibahagi o malaman ng mga tao itong pag-aaral natin ginagawa. Sa pamagitan po ng pag-share, hindi natin alam. Ano po sa mga nanonood sa social media, hindi natin alam how it can change or help the people around us. And so I'm inviting you, o kung meron kayong mga kaibigan, mga kilala na alam niyo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa mga problema, then you can send this through a private message. Of course, you have to pray for it para nang sa ganun po ay makinabang, mabless, yung mga tao pong ating pagbabahagian nitong pag-aaral na ito. And gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang patuloy na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at maging sa inyo mga ginigiliw na mga taga-subaybay. At dahil po sa inyo ang ating paglilingkod, of course dahil sa Panginoon at sa mga ginagamit niyang mga tao, sa mga nananalangin po para sa amin, nagpapatuloy ang ating paglilingkod na ito. Maraming salamat po sa lahat ng prayers ninyo. Maraming salamat po sa mga pangangamusta. Maraming salamat po doon sa mga nagsishare na kanilang mga blessings upang nang sa ganon yung ating mga pangangailangan sa ministry ito ay matustusan. Ano po, maraming salamat po. At God is so good. We want to continue serving. We want to continue sharing ang salita po ng ating Panginoong Diyos at hindi po ito mangyayari sa aming mga sariling kakayanan lamang, kundi dahil lamang sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon. At maraming salamat po at nagiging kabahagi po kayo sa pagbabahagi ng inyong pong mga oras, ng inyong panalangin at ganun din po ng inyong mga resources. Marami pa po tayong gustong mga gawing pag-aaral. Marami pa po tayong mga gustong i-improve sa ating pong ginagawa. Praise the Lord po. And again, by God's grace, we know that God will continue to provide para nang sa ganun po yung mga iniisip po namin ng mga ideas and how to make this better will happen. And again,
We bring back all glory and praises to our Lord and Savior Jesus Christ. And again, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, nawa po ay patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating kilalanin na siya ang ating tagapagligtas. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko kayong anyayanan na tayo po ay sama-samang yumuko sa isang panalangin upang hingin ang katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin upang magkasama-sama at upang pag-aralan ng inyong mga salita. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili kami po yung mga mahihina. Sa aming mga sarili kami walang magagawa. Ngunit salamat po sa inyong biyaya at sa inyong pagmamahal na nagiging dahilan upang nang sa ganun ang inyong mga salita ay aming maunawaan at sa pamamagitan ng inyong lakas kami po ay makasunod at magawa po namin ang inyong kalooban. Lord, but we acknowledge that we cannot do it on our own. And so Lord, help us to trust in you. Help us, Lord, to surrender it all to you. Gabayan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral ngayon at nawa po ay makinabang kami at nawa po ay patuloy na mailapit kami sa inyo. Patnubayan kami, mahal na Diyos. Salamat po at alam namin kasama namin kayo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alright, isa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay nadaratnan ng pag-aaral na ito. Kinagagala ko pong makasama kayo sa pag-aaral na ipinaglilingkod po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. At sana po ay nagiging kapakinabangan ang pag-aaral natin ito. Again, ang pinag-uusapan natin, the Book of Ephesians. And now, ang topic po natin ay pinamagatang The Call to Stand. The Call to Stand. Hindi ko po alam, mga kaibigan, mga kapatid, but have you experienced being called? And there's a need for you to stand. Sa mga estudyante marahil, you have been called to stand, to represent your school. Maybe dun sa mga laro o sa mga anumang patimpalak, anumang mga activities that you will represent somebody, you are called to stand. Okay? At dito naman, mga kaibigan, mga kapatid, we are called by Paul. Well, in reality, the Ephesians, yung mga Kristiyano po doon na sinusulatan ni Pablo, they are called to stand. And as we try to read this, as we try to apply it in our daily lives sa ating panahon ngayon, in the same way, we are called to stand by the Lord. Kaya nga po ang sabi dito sa ating key text sa Ephesians 6:10-11, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. At pag-uusapan pa po natin ng mas maigi pa yang talatang iyan later on. Ano po? So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay tutuklasin natin, aalamin natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na panawagan sa atin upang tumayo. At bakit natin kailangang tumayo? Anong kahulugan nitong pagtayo? At paano tayong makakatayo? Palagi ko yan ang mga magandang mga katanungan na dapat nating pag-usapan. Kasi bakit po? Kung hindi natin alam bakit tayo tatayo, paano tayo tatayo, at hindi lamang yun, ano ang pinakang ibig sabihin dito, then it will be impossible for us. Kasi you can just stand and then nothing will happen. Alam mo yun, yung tatayo ka lang without really understanding what is the call all about. And so, as usual, I want to share with you 3 points. 3 bagay na nawa po ay maging madaling paraan upang maunawaan, upang maintindihan, at nawa po ay maging madaling paraan para maibahagi natin sa mga tao sa ating kapaligiran. At lagi ko po itong sinasabi, I do not claim na lahat po, o we do not claim that we have all the lessons that you can get dito po sa aming tatalakayin. Kaya po ini-encourage ko po kayong patuloy na pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pag-aralan nyo po itong lesson na ito. At kung maaari, kung kayo ay pagkakalooban pa ng maraming panahon o yung oras, and then continue watching, marami pong mga lessons that also deals with this. Pinag-uusapan din itong topic na ito.
Pero again mga kapatid, what we are offering is a simple way to understand at hindi lamang po maunawaan, maging practical at relevant sa ating mga buhay. At nawa po'y mabless kayo at makinabang po kayo sa aking pong simpleng ibabahaging 3 points, 3 points na maging madaling paraan para nang sa ganun ay maintindihan natin itong lesson natin. Again, the topic is, ang title po is The Call to Stand. At ang gusto ko pong una nating bigyang pansin ay yung first letter M, 3 M ang pag-uusapan natin ay the meaning. Okay? Ano yung meaning of standing? Ano yung meaning ng call to stand? Kung mapapansin po ninyo, mula Ephesians 6 verse 10 and 13 to 14, including verse 11, there are many instances in this short passage na minention ni Pablo yung kinakailangan na pagtayo ng mga mananampalataya. At ang sabi niya ay ganito, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ayan, no? Stand against the schemes of the devil. And then verse 13, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. And then verse 14, stand therefore having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. And if it's repeatedly mentioned in the Bible, it means that it is important. It is valuable. It is a call which is very important na binabanggit ni Pablo sa mga mananampalataya na ito ay kailangan nating tumayo para sa ating Panginoong Diyos. Na binabanggit ko po kanina, hindi ko po alam kung naranasan nyo. Nung kayo yung mga estudyante pa, hindi ko alam kung pinapractice pa ito ngayon. May mga panawagan na pagtayo. Ano yung patatayuin ka ng matagal. Okay? Panawagan na tumayo ng matagal. Hindi dahil gusto mong i-represent ang school, hindi dahil meron kang gagawin na ikaw ay maninindigan doon sa iyong pinanghahawakan, kundi ang nangyari, pinatayo dahil pinarusahan. Hindi ko alam kung naranasan nyo yan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung kayo ay, kasi maingay kayo sa klase, nung kayo grade school pa. At sabi ng teacher, sige, tumayo ka dyan. Tatayo ka lang. Ewan ko ngayon kung pinapractice pa yun, may pa-squat-squat pa eh. Tapos minsan, di ba, ang gagawin, di ka papaupuin ng teacher mo, tatayo ka lang na matagal. Tapos kahit nagdi-discuss yung teacher, nakatayo ka lang, tapos doon ka magsusulat din. Hindi ko alam kung naranasan nyo yan. Hindi ganun yung sinasabi dito. Mapapansin nyo naman, ulit-ulit sinasabi ni Pablo, at honestly, binibigay niya na rin yung dahilan, which we will talk about later. Ang gusto lamang natin bigyan, pansin, ano yung pakahulugan ni Pablo nung sinabi niyang kinakailangang tumayo? Na kinakailangan tumayo. Ito ba ay simpleng pagtayo lamang, na tatayo ka lang, and then you won't do anything? Ito ba ay pagtayo lamang na simple lamang, and then okay lang, relax ka lang? Or this is a kind of standing na maninindigan ka sa tama, at ano man na mangyari, tatayo ka doon na para bang isang matinding bagyo na dumadaan, at ikaw o ako ay naatasang tumayo doon upang magbantay, at kahit bumabagyo na at marami ng mga nangyayaring hindi maganda, you will continue to stand your ground. Okay, basahin natin mga kapatid. Ang sabi dito ni Doton, okay? Ang sabi dito mga kapatid sa kanyang librong isinulat, ito daw pong pagtayo. Ang sabi niya, number 1, soldiers must close with the enemy. Of course, bago ko basahin ng tuluyan, ito mga kapatid, mga kaibigan, Paul is using military words. Gumagamit siya ng mga salitang may koneksyon sa digmaan. At yung ibig sabihin ng pagtayo nung panahon na yon, soldiers must close with the enemy, which means they must march to meet their foes. Okay, maghaharap sila. Number 2, then they must attack and stand fast or stand our ground, fighting hand to hand with their foes. And number 3, finally, they must beat back the enemy. So, ibig sabihin mga kapatid, this is not just an ordinary command or call to stand.
It is a call na mananatili ka doon, haharapin mo yung kaaway, you will stand your ground at hindi mo papahintulutan na maiatras ka, kundi ikaw ay dapat patuloy na umaabante. Ano po? Naalala ko tuloy yung mga, alam mo yun, yung tug of war, di ba? Talagang maghihilahan kayo. Talagang dapat sila yung madali mo, sila yung matalo mo. Pero ang point dito, iba to, mga kapatid, hindi lang to basta-basta. Kasi remember, Paul is using military words. Kaya nangyayari po, maninindigan ka dun sa pwesto mo na kahit ano pa ang mangyari, you will stand your ground. Even if it means death, even if it means hunger, even if it means persecution or trials, we and I will stand our ground. Yun ang ibig sabihin ng salitang stand dito nung sinabi ito ni Pablo. Hindi yung tayo na dahil naparusahan, kundi tayo upang manindigan sa nais ng ating Panginoong Diyos, manindigan sa katotohanan, manindigan tumayo doon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, even if it means ikaw lang ang nag-iisa. Ikaw lang ang tumatayo para doon. Ang sabi dito ni Victor Davis Hanson sa Western Way of War, ang sabi niya, bunched together, giving and receiving hundreds of blows at close range. Grabe, talagang harap-harapan, talagang hand-to-hand combat, at talagang maraming mga mangyayari. At ang mangyayari, you will stand your ground. Hindi mo papahintulutang maitulak ka. At kung ikaw ay naitutulak man, talagang you will try na ibalik yun doon sa grounds mo, and then may advance pa yung position. Ang sabi pa po dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang ganda. Standing firm, holding one's ground at the strategic moment was the great challenge of ancient battle. In the close combat that would ensue, each side would seek momentum for the push. Ayan, no? Momentum, itutulak. Kaya, nung sinasabi pala ni Pablo itong pagtayo, nangangahulugan, mga kaibigan, mga kapatid, kahit anong mangyari, tatayo tayo. Kahit na may mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay, we will stand our ground. Kahit na may mga taong magki-question ng ating pananampalataya, may mga taong magdududa at kay-questionin at imamak tayo, we will stand our ground for Jesus. Amen? At alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, today, this can happen. Alam nyo, sa mga kabataan, I guess hindi lang sa mga kabataan, even for our young professionals and even sa mga adults, yung tinatawag po nating peer pressure can sometimes lead us not to stand. Kasi bakit? Natatakot tayo na baka mamaya yung mga kasama natin, mga kaibigan natin, hindi tayo maunawaan, ma-out of place tayo, and so ano nangyayari? We would rather compromise than to stand for the right. Kaya pala, si Ellen White may sinasabi rin sa Book of Education. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who will call sin on its right name. Men who will stand for the right though the heavens may fall. Mananatiling nakatayo at maninindigan sa ating Panginoong Diyos anuman ang pagsubok ng buhay. Ano man ang kalagayan ng buhay. Ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga sumusubaybay, mawalan man tayo ng hanap buhay, maninindigan tayo sa katotohanan. Mawalan man tayo ng mga kaibigan, maninindigan tayo sa katotohanan. Mawalan man tayo ng mga mahal sa buhay, mawalan man tayo ng ating buhay, maninindigan tayo sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo, ang dami kong pwedeng ikwento. Alam niyo po, nung last time, dinalaw po ako nung ating mga church o ng ating church leaders doon po sa ibang lugar, sa ibang bansa. I'm not sure if I should be mentioning the place, pero dinalaw po ako, mga kapatid, at ang nangyari, ang sabi niya sa akin, pastor dito sa amin, in our place, sabi niya, every time there is baptism, it's always a crying moment. Lagi daw pong iyakan yung doon. Kasi bakit? At nung tinanong ko na bakit crying moment, kasi automatic daw po, pag sila ay mababautismuhan at magpapasakop sa ating Panginoong Diyos, nangangahulugang ito,
wala na silang uuwi ang tahanan. Nangangahulugan ito na wala na silang mauuwian na mga magulang. Kasi bakit daw po? Ang nangyayari daw po doon, they are not allowed to accept other religions. And so ito namang mga kabataang ito, maninindigan sa katotohanan, ano man ang mangyari, at pagkatapos ng kanilang bautismo, magtatapat sa ating Panginoon, bagamat hindi na sila pauuwiin sa kanilang sariling tahanan. But, mga kaibigan, mga kapatid, if that will mean being with the Lord, then it's okay. Para sa mga kabataang ito. Di bali nang mawala ang lahat, wag lang mawala ang ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yun, mga kaibigan, mga kapatid. May mga pagkakataon sa ating mga trabaho na tayo ay, alam nyo yun, yung tayo ay masusubok. Tayo ay maaring papapasukin o pagagawin ng mga bagay na labag sa ating pinaniniwalaan. I hope that if that happens, we will stand for the truth and not compromise. Naalala ko yung isang kaibigan ko. Naikwento ko to nung last time na dumalaw ako sa isang church. Ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, ay siya daw po ay sinabihan ng pinakang manager. Ang sabi, okay, ikaw, gusto mo bang ma-promote? Aba, kahit sino naman sigurong tanongin na gusto mong ma-promote, gusto mong ma-promote kasi ang promotion will mean you will have a raise, raise sa sahod mo, raise sa mga benefits mo marahil. So sabi niya, opo, gusto ko po. Okay, sige, sabi niya, ganito ang gawin mo. Kabataan natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi niya, ganito ang gawin mo. Ang darating 20 na box, ang isulat mo sa report, 10 lang. And then yung 10, dalhin mo sa opisina ko. Ha? Nako! Alam niyang mali, mga kaibigan, mga kapatid. At ang ginawa ng kabataan natin, sa biyaya ng Panginoon, hindi niya sinulat at hindi niya ginawa yung sinasabi ng manager. Ang ginawa niya, sinulat niya pa rin 20 na box at hindi niya dinala yung 10 box doon sa office ng manager. At pagkatapos kinabukasan, mga kaibigan, mga kapatid, pinatawag siya. Sabi niya sa akin sa pagkakakwento niya, kabang-kaba ako, pastor. Kasi alam ko, dahil hindi ko sinunod yung gusto niya, ibig sabihin, ready na akong matanggal. At anong nangyari, pagpasok niya po doon sa opisina, ang sabi niya, ma'am, kung ibig sabihin po nito na hindi ko po ginawa yung inyong nire-request dahil hindi ko po kayang gawin bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Kung ibig sabihin po nito ay mawawalan ako ng trabaho, mas okay pong mawala ang trabaho kesa na ako po yung magsinungaling at gawin ng mali. At alam mo ang sabi sa kanya nung kanyang manager, sabi niya, sa totoo lang pinatawag kita dito kasi sa totoo lang kayong lahat na mga nagtatrabaho na nakapila for promotion, lahat kayo sinabihan ko na ganyan ang gawin. At sa inyong lahat, ikaw lang ang bukod tanging hindi ginawa ito. Yung iba mong mga kasama ay sinulat yung aking mga sinabi at dinala dito. At dahil dyan, natagpuan kong ikaw ay tapat at naninindigan sa tama, ikaw ang aking ipopromote. O di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, tumataas yung balahibo ko nung kinikwento sa akin ito. Pero hindi lahat ng pagkakataon, ganun ang mangyayari na ikaw ay mapopromote. May mga pagkakataon na pag hindi mo sinunod at nanindigan ka sa tama, maaring mawalan ka ng trabaho, maaring ikaw ay gawa ng masama. But at the end of the day, what matters most is we are standing firm in the Lord. Amen? Na tayo'y naninindigan sa ating Panginoong Diyos. Because the call to stand, it means that we are ready to take the blow. The call to stand means we are ready to sacrifice. We are ready to die and lose it all so we will stand our ground no matter what. At kung i-relate natin sa ating mga buhay ngayon, may mga binabatong mga bagay sa atin ang kaaway. At alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, lagi ko itong sinasabi. Hindi lang pagsubok ang gagamitin ng kaaway para tayong mawala sa ating pagkakatayo.
maging ang mga pagpapala ng buhay, pwedeng gamitin ng kaaway para nang sa ganon, ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Maaring, alam nyo mga kapatid, kung babalikan nyo yung mga nakaraan nating pag-aaral, I shared last time, we can have the right actions, but have the wrong motives in our service. So, posible. At pag gano'n na ang nangyayari na tama ang ating ginagawa, ang ating kilos, pero ang motibo natin mali, we are not standing firm anymore in the Lord. And so may mga ibabato ang kaaway na mga magaganda, mga pagsubok minsan, mga pangit minsan, pangit na mga karanasan, minsan naman mga magagandang karanasan. And that's why we need to continue to stand our ground. And in my experience, mga kaibigan, mga kapatid, sa aking realization as I go through this and as I'm sharing this with you, sometimes, or most of the time, or all the time, the best way to stand our ground is to be on our knees. So we can stand our ground, we need to pray and ask the Holy Spirit and ask God to empower us and to lead us. So itong ibig sabihin nung pagtayo, yung panawagang tumayo ay hindi lamang basta tatayo tayo, we are willing to take the blow, we are willing to sacrifice it all, we are willing to die for the truth, for Jesus. At anumang pagsubok, anumang sagana, anumang mga dumating sa ating buhay, maganda o hindi, maninindigan tayo para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, number 2. So, we have the meaning. We have the meaning. Yung meaning na stand. Now, let's go to the mandate to stand. Ano yung reason? Ano yung mandate? Ano yung utos ng pagtayo? At bakit tayo inuutosang tumayo? Ang sabi dito sa verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ayan mga kapatid, the mandate to stand is there. Why? Because, ang sabi ni Pablo, para makatayo tayo sa mga gagawing kapamamaraanan ng kaaway. At grabe yung description dito, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi talaga ni Pablo, hindi tayo nakikipag-wrestle sa dugo at sa flesh, kundi against rulers, against authorities, against cosmic powers. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, on our own, we cannot do this. And that's why the advice is to put on the whole armor of God, which we will talk more later. Ang gusto nating bigyang pansin dito, ibinibigay ni Pablo itong utos, itong panawagan na tumayo, dahil alam niya na ang kaaway ay ibabato ang lahat ng mga pamamaraan para nang sa ganon tayo ay matalo. Para nang sa ganon tayo ay hindi manatiling nakatayo sa ating mahal na Diyos. At grabe yan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito ni Pablo, itong kaaway ay hindi basta-basta. Yung ating kaaway ay malupit. Ano po? Itong ating kaaway ay may kapangyarihan. And that's why we cannot do this on our own. Alam nyo, grabe mga kaibigan, mga kapatid. Ang description ng banal na kasulatan sa kaaway na ating hinaharap, ang sabi doon ay, he's like a roaring lion. Siya'y parang leon. Nauhaw o gutom na gutom at naghahanap ng kanyang masisila. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng mga leon na gutom na gutom. Naalala ko nung minsan ay dinala kami ng aking sister kasama nung aking mga anak. Punta kami sa around, I think sa bandang Pampanga, yung meron po doong mga tinatawag na yung mga zoo. Tama ba? Parang sa Clark, yung Pampanga, yung zoo doon. At pagkatapos, ang mangyayari, sasakay ka doon sa
sa parang jeep na may mga, of course, nakaharang yung mga ano, and then maglalagay sila ng mga pagkain, tapos kita mo yung mga leon na gutom, eh talagang pag naglagay ka ng karne doon sa taas ng sasakyan, talagang dadakmain nila at kakainin nila sa tinding gutom. Ano po, at alam nyo, pag nanonood kami ng mga geographic, tawag dito, National Geographic, ay nakikita namin na talagang sila ay, yung lalo na yung mga, ayun, nasa zoo na yun, lalo na yung mga nasa labas, na kung paano silang nag-hunt ng kanilang kakainin, na kung paano nilang huhulihin yan. Kaya, matindi mga kapatid, we are not dealing with just an ordinary foe. Ang kaaway ay malupit. Kaya nga ito, tignan nyo mga kapatid, itong mga description na ito. He is about like a roaring lion seeking whom he may devour. He is the accuser, Revelation 12:10. A liar and murderer, John 8:44. He has sinned from the beginning. Perverts the way of the Lord, Acts 13:10. He deceives the whole world, Revelations 12:9. He goes to war against God's remnant church in Revelation 12:7. He persecutes the saints and can even appear as an angel of light. Ay nako, matindi mga kaibigan, mga kapatid. Hindi natin basta magagawang magtagumpay sa ating mga sarili. Dahil yung kaaway, hindi siya yung magpapakitang, alam niyo yung imagination, yung ginagawa ngayon, yung pag pinag-uusapan yung devil, ang description ay merong tinidor, may mabang sungay. Ang sabi doon sa binasa natin, he can appear as an angel of light. Kaya, maaari siyang magpanggap na hindi natin napapansin na tayo pala ay talo na. O tayo pala ay nadadala niya na sa kanyang mga kagustuhan. Kaya ang sabi ng manunulat, Satan is a cunning enemy and will not fight fair. He will use every trick he can, from turning into a talking serpent to a masquerading as an angel of light. Ganun, mga kapatid, lahat ng pandaraya gagamitin upang nang sa ganun tayo ay hindi manatiling nakatayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po kanina, I shared a little na maging ang mga blessings, maging ang mga magagandang bagay, maaring gamitin ng kaaway upang nang sa ganun mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos. And I've seen this, mga kaibigan, mga kapatid. And I think even for myself, I've experienced it. Nagagamitin ng kaaway yung mga magagandang bagay at karanasan para nang sa ganun ang focus ng paglilingkod natin mawala sa Panginoong Hesukristo. At hindi natin napapansin, nagyayabang na tayo, at ang habol. Alam niyo mga kapatid, parang nagiging tulad na tayo nung pangyayari sa mga kings sa banal na kasulatan, that instead of talking about Jesus, we talk about riches, we talk about all of these things, and we forget to remember that it came from the Lord. And I think this is a reminder not just for you, mga kaibigan, mga kapatid, also for me. I need to daily remind myself na kailangan laging umaasa sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang kaaway ay grabe. Hindi natin kaya sa ating mga sarili. He can transform into an angel para lang sa ganun tayo'y madala niya at madaya niya. And the guide that we will have, of course, kaya nga sabi sa banal na kasulatan, kailangan nating pag-aralan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Para na sa ganun hindi tayo madadaya sa mga huling panahon. O tayo ngayong nasa huling panahon. Kaya grabe mga kaibigan, mga kapatid, ano? So again, the mandate to stand is there because Satan will not fight fair. Gagawin niya ang lahat. Alam niyo, hindi kanya makuha sa pagsubok, kukunin kanya sa mga magagandang bagay. Hindi kanya makuha sa mga magagandang bagay, kukunin kanya sa mga pahirapan niyang iyong buhay. Naalala ko tuloy no minsan, pumunta po kami ng Singapore. And then, yung aming pong kaibigan, si Pastor Egan, ang ginawa niya, dinala niya kami doon sa lugar na kung saan ay makikita yung mga lights sa gabi na talagang napakaganda. Yung parang building na barko. At nandun kami, titingnan, sabi ko, grabe, ang ganda ng view dito. Nakita mo yung mga liwanag, kita mo yung lahat ng mga bagay na ito.
At alam nyo, biniro niya ako, binulungan niya ako bigla. At ang sabi niya, ibibigay ni Satanas sa'yo yan. Ibibigay ni Satanas sa'yo yan. Noong una akala ko, anong sinasabi nito? And then I realized he was talking about the experience of Jesus in Matthew chapter 4. Na kung saan ang sabi ng kaaway, sige, bibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako. So mga kaibigan ko, mga kapatid ko, I guess this is a strong reminder for us, the call to stand, because the enemy will not fight fair. The enemy will do everything in his power para nang sa ganun mailayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po yung mga pagsubok ng buhay nararanasan natin sa buhay na ito. Because we live in this sinful world. We live in this world na kung saan po ay nabahiran yung magandang plano ng ating Panginoong Diyos. At gagamitin ng kaaway. Ulitin ko po, yung mga magagandang karanasan at mga hindi magagandang karanasan para nang sa ganon ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang ganda, no? Yung mananalangin tayo, dapat ipagpe-pray natin yung sapat lang. Kasi nga naman, pag sobrang walang-wala na, ano nangyayari? We question God, we doubt God. Pag tayo naman ay sobrang pinagpala, ang tendency, we forget God. Ano po? So I think this is a strong reminder for all of us, mga kaibigan, mga kapatid. I hope and pray na kayo po, na mga sumusubaybay sa pag-aaral na ito, ay napapaalalahanan, maging ako po ay napapaalalahanan, na i-check natin. Baka mamaya, hindi natin napapansin yung mga sarap ng buhay, linalayo na tayo sa Panginoon. Baka yung focus na natin, puro sarap na, at hindi na yung paglilingkod natin ay para makilala at maitanyag ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi lang yun, tulad ng mga Pariseo, ano po, di ba yung kanilang paglilingkod, ang focus ay kanilang mga sarili. Makilala sila, maitaas sila. But they feel and they think that they are doing the will of God. And so that's why we need to kneel before the Lord, ask for His strength, ask for His guidance, ask for the Holy Spirit, para nang sa ganon, itong utos, itong call, itong panawagang tumayo, ay magawa natin. Kailangan ipanalangin natin, Lord, I cannot do this on my own. Help me to stand. Help me, Lord, to be willing to stand. Lalo na po ngayon, Lord, parang minsan nahihirapan ako. Alam niyo yun, yung mga pagkakataon, pag minsan pa na ang mangyayari ay katulad ng kwento ko kanina, you will be promoted. At yung pag-promote mo, magiging paraan pa para makatulong ka sa pamilya mo. Makatulong ka sa mga mahal mo sa buhay na dumadaan din sa pagsubok. At dahil siguro sa promotion na yun, magkakaroon ka ng mga benepisyo na makakatulong sa pamilya mo. But at the end of the day, we ask the Lord to help us to stand, especially during those times that it's very difficult. So again, mga kapatid, mga kaibigan, the mandate to stand is there because Satan will do everything in his power para nang sa ganun tayo po'y pabagsakin. Uulitin ko po, the enemy is so wise, so smart. He will not fight fair. Maaring tayo ay nagsisimula ng maayos, ng tama, and then eventually hindi natin napapansin, dinadala na pala tayo ng kaaway sa maling direksyon. Maaring ang ginagawa natin tama pero ang motibo ng ating paglilingkod ay mali. Maaring tayo ay kanya nang nagagawang kumbinsihin na mag-compromise sa mga area ng ating buhay na para nang sa ganon ay, alam mo yun, sasabihin niya sa'yo, sasabihin ng kaaway sa atin, sasabihin niya, okay lang yan. Tuwing Sabado naman, okay ka eh. Nagsisimba ka naman lagi. Lagi ka naman nasa church. Di ka naman nalilate. Pag Sunday to Friday, mag-enjoy ka lang. Gawin mo lang yung dapat mong naiisip mong gawin. O di ba? Ganyan. O minsan naman sasabihin lang sa'yo, o hindi. Buong linggo mo nang ginagawa yan eh. Isang beses lang. Pagbigyan mo naman ng sarili mo. O di ba po? So, again, mga kaibigan, mga kapatid, we need to pray for the power that comes from the Lord. And that's why, for my last letter M, number 1, we talk about the meaning. Ano po? Yung meaning, yung kaulugan ng pagtayo. We talk about the mandate, yung utos.
Bakit? Kasi ang kaaway ay sobrang mandaraya. Sinungaling. At tandaan natin mga kapatid, na sinungaling in a sense that he will offer us things that are good, but eventually it will lead us to destruction. And number 3, linagay ko po dito, what are the means or the resources para tayong makatayo? The means. At ang maganda, sinabi na rin ni Pablo. Mababasa natin sa verse 10, 11, and 13. Ang sabi po ay ganito, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand firm. Ang sinasabi ni Pablo, para tayo'y makatayo at manindigang patuloy sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, be strong in your own strength. Yun ba ang sabi ni Pablo? Ang sabi ba ni Pablo, be strong or be wise with your own intelligence? No. Ang sabi ni Pablo, be strong in the Lord. And then you rely on the strength, in the strength of His might. Umasa ka sa ating Panginoong Diyos. Umasa tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang kalakasan niya ay magiging sapat upang nang sa ganon, magawa nating makatayo, manindigan sa katotohanan anuman ang mangyari. And so mga kapatid, the means to stand is no other than we go to Jesus. We go to our Lord and Savior at aasa tayo hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa Kanya, dahil yung lakas na nanggagaling sa Kanya, unlimited. Yung lakas na nanggagaling sa Kanya, hindi mauubos. Yung lakas na nanggagaling sa Kanya ay sapat upang nang sa ganon makatayo tayo sa anumang itatapon sa atin na mga pagsubok, mga bagay na maglalayo sa ating Panginoon. Magiging sapat ang lakas ng ating Panginoong Diyos. But all we need to do is to be strong in the Lord and in the strength of His might. Be strong in the Lord. At ang ganda pa nito, pag pinag-usapan pa natin sa verse 11, yung sabi, put on the whole armor of God. At alam nyo, ang ganda, pag pinag-usapan natin ito, yung concept ng pagsusuot ng armor. Yung pagsusuot ng damit. Put on and put off. Kasi bakit mga kapatid? In my reflections, ang sinasabi dito sa verse 11, the strength that you need to be able to stand will not come from yourself, will not come from the inside, will not come from ourselves. It will come from outside. At yung outside, ano daw po? Put on the whole armor of God. Manggagaling sa ating Panginoong Diyos yung lakas na ating kailangan upang makatayo tayo sa mga darating na mga pandaraya at pagsubok na ibibigay sa atin ng kaaway. Ano po? So, it will not come from the inside. It will not come from ourselves. We need to put on, we need to take Christ, we need to be strong in the Lord. But again, mga kapatid, the enemy is so wise. We can start with this. Being strong in the Lord. Taking His strength. Para nang sa ganun, makatayo tayo. But as the days go by, as the days goes on, ano nangyayari? Nagiging confident na tayo. Nakikita natin na we are able to stand. And then the enemy once again will trick us into believing, kaya mo na. Kaya mo na. Kahit hindi ka na umasa sa Panginoon masyado, kaya mo na. At alam nyo mangyayari mga kapatid, it will eventually lead to us, to our failures. Kaya we need to constantly, continuously, and consistently remind ourselves that we need to be strong in Him. Naalala ko, alam nyo mga kapatid, naalala ko yung unang aking sermon. Talagang nanginginig ang aking tuhod, walang tigil ang panalangin.
Pero habang tumatagal, napansin ko ito mga kapatid. Habang ako, alam niyo yung una kong mga pangangaral, ay sabi ko nga po, naikwento ko sa inyo na naging addiction ko yung pangangaral ng salita ng Diyos, talaga kung saan-saan. Ako estudyante sa AUP, may tinatawag kaming 30 na, meron kami tinatawag na Voice of Youth na yung mga kabataan, 2 linggo pupunta sa isang lugar. Alam nyo, sa loob ng 5 taon ako'y nag-aral. 30 na Voice of Youth sa aking nasamaan, sa aking addiction sa pangangaral. At naalala ko yung mga unang pangangaral, grabe, talagang gabi-gabi, prayer, talagang asa sa ating Panginoon. Aba, nung nasanay na, ang ginawa, alam nyo, bibigyan ka ng maraming gawain ng kaaway. Again mga kapatid, pwedeng gamitin ng kaaway. Of course, yung gawain nariyan. Nandyan yung mga taong ladalawin mo, ipagbabible study mo, tutulungan mo, pero pwede rin gamitin ng kaaway. Bakit? Gagawin kang sobrang abala, wala nang panahon para manalangin, wala nang panahon para humingi ng lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. At ang ending, ang maiisip, kaya ko na to. Kaya ko na mag-preach, nagawa ko na to ng ilang beses. And we tend to forget, at ako po sa aking karanasan, nung mga panahon yun, nalimutan ko na ang success ng pangangaral ay hindi dahil sa eloquence o hindi dahil sa galing ng pananalita, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, naalala ko na ako'y nagkaroon ng ibang pananaw, ako'y naging mayabang, and until such time that the Lord allowed me to go through a situation that I have to learn it the hard way. And I remember, nasa Quezon province kami, I was crying to the Lord, Lord, what happened to me? What happened to me, Lord? At ang malinaw na sagot ng Panginoon habang ako'y nakikipag-usap sa Kanya, sa aking panalangin. Naalala ko, yung senaryo pa nun ay merong balcony yung tinitira namin, nandun ako sa taas, nakatingin na ako sa langit, umiiyak ako, at ang sabi ko, Panginoon, what happened to me? And the answer of the Lord was, yumabang ka kasi. Nagsimula kang umasa sa iyong sarili. At from that moment on, mga kaibigan, mga kapatid, nangingilabot ako. From that moment on, I prayed and I asked the Lord, Lord, please help me to always trust in you. Laging umasa lamang sa inyo kasi hindi ko po magagawa ito sa aking sarili. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tulad ng nabanggit natin kanina, ang kaaway ay gagawin ng lahat ng pamamaraan para tayo'y kumalimot at makalimot na magtiwala sa Panginoon. I hope that we will pray to the Lord to help us to always remember that we need Him, that it's only in Him that we can be strong, and that we will be able to stand. Only through Him, in Him, with Him, by Him, tayo makakatayo. At sa biyaya ng ating Panginoon, kung tayo patuloy na lalapit sa Kanya at hihingi ng kapangyarihang nanggagaling sa Kanya, I believe mga kaibigan, mga kapatid, the call to stand will be able to do it. We will be able to follow Him. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang ganda, pag pinag-aralan niyo po itong Ephesians na ito, itong Ephesians chapter 6, verse 10 onwards. At pag itutuloy natin yung pag-aaral na yan sa mga susunod, kaya huwag kayong mawawala sa mga pag-aaral natin. Nakaka-excite, nakaka-bless. Ako po, personally, I'm so blessed. Reading this and sharing these reflections to you makes me more reflect. It helps me more, mga kaibigan, mga kapatid. Marami po sa inyo nagsasabi sa mga nadadalaw ko pong mga lugar that you've been blessed by the lessons that we've been sharing. But I'll be honest with you, mga kaibigan, mga kapatid, sharing it and God giving us this opportunity, mas lalo pong ang inyong lingkod ang nabibless. Kasi po bakit po? Dahil mas lalo pa pong nagkakaroon ng pagkakataon na pag-isipan na itong mga ito, and the more it makes my reflections more deeper, and yung reflections mas lalong nagiging practical sa aking sariling buhay. At alam niyo mga kapatid, pag pinag-aralan ito,
Alam mo yun, yung before you go to war, there are exhortations na ibibigay. Kaya pag may mga napanood kayo siguro, mga pelikula, mga palabas, di ba? Tuwing bago sila makipagdigmaan, ang gagawin ng leader talagang palalakasin niya yung loob ng mga kasama niya. At ito daw pong ginagawa ni Pablo is a way of strengthening. It's a battle exhortation. Sinasabihan niya yung mga mananampalataya, manindigan tayo sa ating Panginoon. As we go to war, let's stand our ground. Because Jesus is with us, He will never let us down. At ang sabi dito, battle exhortation in the Old Testament underline the idea that Israel's success in battle does not depend on the superiority of its own weapons or an army that outnumbers its foes. Rather, victory results from depending on the presence and power of God. Ang success ng gagaling sa ating pag-asa, sa ating pag-rely, sa ating Panginoong Diyos. And so mga kaibigan, mga kapatid, ano man ang pagsubok na inyo pong pinagdaraanan sa buhay ngayon, manindigan tayo. Manindigan tayo sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. At kung binabatuhan tayo ng iba't ibang mga bagay, ng kaaway para nang sa ganun tayo'y mawala sa focus, para mawala tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. I hope and pray that the Lord, the strength that comes from the Lord will help us to say no. To say no to those things that will divert our minds from the Lord. To say no to blessings that might lead us far away from the Lord. And to always say yes to Jesus, even if it means losing our career, losing benefits, losing things that are important, losing our own lives. I hope and pray the strength and the grace that comes from the Lord will be the means for us to stand. He will be our greatest resource. He's our greatest need para makatayo po tayo at magawa nating mapagtagumpayan ang mga tukso at pagsubok na ipinapadala ng kaaway sa atin. Again mga kapatid, ang 3 points po natin, the meaning, the mandate, and the means. At nawa po'y na-bless kayo at kung sa pagkakataong ito, kayo'y humaharap sa pagsubok ng buhay, o baka naman po sa pag-aaral natin ngayon, ay inyo pong naramdaman na totoo nga, na ang inyong mga tagumpay na sa buhay, yung mga blessings na natatanggap ninyo, yung mga kayamanang meron kayo, ay naging dahilan para nang sa ganun, i-divert ng kaaway ang inyong puso sa ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, mga manonood, this is a great time for us to pray together and to surrender our lives to Jesus Christ. Nasaan man po kayo ngayon, sa inyong ginagawang pagsubaybay, iposisyon natin ang ating mga puso na handang tanggapin ang kapangyarihang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos para lagi tayong makatayo sa Kanyang nais at sa Kanyang kalooban. Sumama ka, kaibigan, sa ating gagawing panalangin and let's dedicate our lives to Him. Let's pray. Ama po naming Diyos, maraming salamat po sa inyong paalala na hindi namin magagawa sa aming mga sarili. Lord, may mga kaibigan, mga kapatid, mga sumusubaybay na dumaraan sa pagsubok ng buhay. Maaring sila, Panginoon, ay may mga pagsubok sa kalusugan, pinansyal, at mga pagsubok sa relasyon. O mahal na Diyos, tulungan niyo kaming manindigan at gawin ang tama at gawin ang inyong kalooban, anuman ang hirap na aming nadaraanan. O mahal na Diyos, nalaman din po namin na maaring gamitin din ng kaaway ang mga blessings na nare-receive namin. Lord, kung meron pong mga sumusubaybay ngayon, o kamaaring kami, mahal na Diyos, ay na-divert ng kaaway ang aming mga puso't isipan dahil sa sarap na aming nararanasan sa mga blessings that we are receiving. Lord, help us to return to you at patuloy na umasa lamang sa inyo dahil ang tagumpay ay manggagaling lamang sa inyo at hindi sa aming mga sarili. Lord, tulungan niyo po kami
na lagi lamang tumingin sa inyo. Lagi lamang isuko ang aming buhay sa inyo. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At maraming salamat na alam po namin na hindi nyo kami iiwan at ang banal na Espiritu ang laging tutulong sa amin at mag-guide sa amin patungo sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga taga-subaybay. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na nakasama namin sa pag-aaral na ito. Purihin ang inyong pangalan. Lord, help us to stand no matter what. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless kayo at nawa po'y patuloy na lumago ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Please, let's continue to share this message, this video upang nang sa ganun po ay makinabang ang mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. And again, thank you very much po sa lahat ng mga nagpe-pray, sa lahat po na nagsosupport para nang sa ganun ang ministry pong ito ay makapagpatuloy. Maraming salamat. Purihin ang ating Panginoon at magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na pag-aaral. God bless you all.